Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. At muli sa araw na ito, tayo ay pinapaalalahanan ng pagkakaroon ng pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, lalo tigit sa mga panahon na tayo po ay nakakaranas ng problema o pagsubok, at ang hinihiling lang sa atin ni Kristo, ang sinasabi niya, huwag tayong matakot kasi kasama naman natin si Kristo. Dahil sa kwento sa Ebanghelyo, ang sabi naman dito, sila ay nasa bangka. Naroon si Jesus, naroon ang mga alagad sa isang bangka at sila ay tatawid, maglalayag. Pakatandaan din natin na may mga nangyayari at pangyayari sa paligid na natural lang. Halimbawa, natural lang po sa nature, lumindol, bumagyo, umulan. Nature din, no, na kapag ikaw ay nasa tubigan, dagat man yan, lawa o ilog, gagalaw at gagalaw yan. Kapag nasa dagat ka, may mga hampas ng alon, natural yan. Alam naman, gusto nyo ba pag tumawid kayo, walang kaalon-alon, ay patay na yung dagat. So may mga natural na mga pangyayari at nangyayari sa paligid na hindi natin dapat katakutan at lalo't lalo na hindi dapat pigilan. Dito mga nakalipas na araw o linggo, sunod-sunod ang lindol na atin pong nabalitaan at nararanasan ng iba't ibang bansa. No, sa atin na lang naranasan natin ang lindol. Pero ano ba, sasabihin na naman ba nating pinabayaan tayo ng Diyos? Sasabihin ba nating pinarurusahan tayo ng Diyos? Alam naman natin, may mga eksperto sa atin, ito ang fault line. Ibig sabihin, may danger zone. Ibig sabihin, hindi ka dapat magtayo ng kung anumang infrastruktura o building o bahay. Kahit nga mga bahay, no, kapag sa mga, meron tayong mga beach houses, alam mong nasa tabing dagat ka. Alam mong hahampas ang alon, nag-high tide, naglo-low tide. Tapos kapag bumagyo, nahampas ang bahay ninyo, sasabihin ninyo, pinaparusahan tayo ng Diyos. At maganda rin na mapagnilayan natin. No? Ulitin ko po yung sitwasyon. Nasa iisang bangka lamang sila habang nakakaranas sila ng malakas na hangin at malakas na hampas ng
alon. Ano ang ginagawa ng mga alagad? Sila ay natataranta. Sila ay natatakot, nangangamba na baka sila itaob. At ano ang ginawa o ginagawa ni Jesus? Natutulog. Kaya ko po sinabi yung kanina, dahil may mga pangyayari nga sa buhay natin, maging sa paligid natin, yung natural way, hindi natin yan mapipigilan. At may mga problema na daraan, at ano ang kailangan? Minsan ang nakakatulong lang naman yung matulog ka lang. Itulog mo muna. Kasi hindi mo masosolve yung problema. Gaya na sabi ko, minsan hindi talaga siya problema. Iniisip lang natin siya na problema. Tayo ang nagpapa-aggravate, tayo ang nagpapalala ng isang sitwasyon na hindi naman dapat problema, pero dahil nga nangangamba tayo, mas inuuna nating mataranta kaysa ang manahimik at magdasal sa Diyos. May naitutulong ba kung hindi ka natutulog? May naitutulong ba sa problema kung isip ka ng isip at kinabukasan, mainit ang ulo mo, kinabukasan, high blood ka na, kinabukasan, may sakit ka na? Muli, no? May mga nangyayari sa ating paligid, nahayaan mo lang. Ang kailangan mo lang gawin, matulog ka rin. At pag meron ka ng sapat na lakas, magdasal ka kapag naliwanagan na ang iyong isipan, kausapin mo ang Diyos. At ang Diyos ang bahala sa lahat. Walang imposible sa Diyos. Dahil maging ang hangin, maging ang alon, kaya niyang utusan. Ang problema natin, wala pa yan sa kalingkingan. Ang problema natin, walang-wala yan kapag nagsalita si Jesus. Amen?